ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano pa kaya ang tinatago ni Nanay Chato? Matutuklasan na kaya ni Attorney Lilet ang lihim niya? Alamin natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Sa huling laban sa korte ni Lilet at Eira, natalo rito si Lilet dahil sa pagiging lutang niya. Pagkatapos nito ay nilapitan ni Bonnie si Lilet para pakalmahin, pero minasama ito ni Lilet. Gusto naman siyang tulungan talaga ni Bonnie. Bilang pangako ni Bonnie sa sarili niya, papanig na siya kay Lilet mula nung magkabati na sila. Inabutan ni Eira sina Lilet at Bonnie na magkasundo. Nang insulto na naman si Eira kay Lilet at ipinakita ang resulta ng dokumento laban kay Nanay Chato. Binuklat ni Lilet ang papel. Dahil mababa si Lilet ay lumuhod si Bonnie na ikinabigla ni Eira. Hindi niya akalain na bababa si Bonnie ng ganon para lang kay Lilet. Literal na nagpakababa si Bonnie para kay Lilet. Kakampihan niya ba talaga at mas pipiliin si Lilet kesa sa kanya? Si Lilet na lalampusuhin niya lang sa susunod ng pagkikita nila sa korte. Umalma si Bonnie. Talagang magiging kakampi si Lilet at si Bonnie ang makakalaban ni Eira sa korte. Gulat na gulat si Eira at hindi makapaniwala. Hindi pwedeng magkalaban sila lalo na sa korte. Pero wala nang magagawa si Eira sa desisyon ni Bonnie. Hinamon ni Lilet si Eira. Mukhang natatakot na nga ba si Eira kay Lilet? Sa pagkapahiya ni Eira, nag-walkout siya at nagbanta sa dalawa na hindi siya takot at magkita na lang sila sa korte. Dahil sa nabasa ni Lilet at Bonnie, napagpasyahan nilang kailangan nila kausapin si Nanay Chato para mapapayag na kausapin silang Guy at pagsalitain sa korte bilang testigo. Dinalaw nila si Nanay Chato. Unang bumate si Lilet. Magandang araw, Nanay Chato. Dinalaw ka namin dito para sa importanteng hakbang na gagawin natin sa susunod ng pagkikita natin sa korte. Kasama ko si Attorney Bonifacio para mas mapalakas ang pag-iimbestiga natin sa kaso. Nakatingin lang si Nanay Chato. Tumango-tango. Nagsalita si Bonnie. Nay Chato, naisa na namin kausapin ka para isama natin silang Guy bilang testigo. Malaking bagay ang magiging pahayag niya sa korte kahit sa salitang alam niya lang. Nag-iba ang timpla ni Nanay Chato. Ayaw niyang madadamay ang anak. Sinabi ko na sa inyo, hindi pwedeng isalang silang Guy sa korte. Hindi ako papayag na madamay pa siya dito. Ako na lang ang lalaban. Kawawa naman siya. Walang kamalay-malay. Nakita niyo naman na hindi siya normal. Sumagot si Bonnie. Malaking tulong kung tetestigo siya sa korte. Dahil bukod sa inyo ni Carding, siya lang ang nakakaalam ng totoong nangyari. Nakikinig lang si Lilet at pinagmamasdan at hinihintay ang magiging sagot ni Nanay Chato. Naiinis na si Nanay Chato. Bakit ba ang kulit ninyo? Sinabi kong wag nyo na siyang isasalang sa korte. Narinig nyo ba ako? Kesa madamay pa siya dito, ikulong nyo na lang ako. Mas matatanggap ko pa na ako ang makulong. Ayoko mapapahamak ang anak ko. Sige na, buo na ang desisyon ko. Kung wala na kayong sasabihin ay makakaalis na kayo. Magpapahinga na rin ako. Natahimik ang dalawa. Nanatili muna ng ilang saglit si Nanay Chato bago siya tumayo at maya-maya pa ay nagpaalam na rin siya sa dalawa. Naiwan si Lilet at Bonnie. Nagkatinginan sila dahil nabigo sila sa pakikipag-usap kay Nanay Chato. Hindi nila mapapayag si Nanay Chato. Nagsalita si Lilet. Sa ngayon, hindi papayag si Nanay Chato pero mapapasaan ba at mapapapayag rin natin siya. Alam ko na, puntahan na lang muna natin silang Guy. Kausapin natin siya. Baka sakali may makuha tayong statement sa kanya. Sa ganon, magamit natin ang nalalaman niya. Tumango si Bonnie at sang-ayon sa sinabi ni Lilet. Inaya na niya si Lilet na puntahan na nila silang Guy sa tinutuluyan nito. Sa kabilang banda may activity silang Guy na binigay sa kanya. Nagugupit siya ng papel. Hindi pa sapat ang kaalaman niya rito at hindi sinasadya ay nagupit niya ang balat ng kanyang daliri. Napasigaw siya sa sakit
at may nakita siyang dugo. Takot na takot siya na parang may naaalala. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng trauma sa tuwing nakakakita siya ng dugo. Sakto parating na sina Bonnie at Lilette. Nakita nila ang sitwasyon ni Langgay. Tumawag sila ng tulong. Maya-maya ay dumating na ang nag-aalaga kay Langgay. Tinulungan nila si Langgay dahil sa trauma ni Langgay sa dugo ay hindi napigilan ni Langgay na matakot at maya-maya ay nawalan siya ng malay. Nagtulungan sila para buhatin si Langgay sa maayos na higaan para makapagpahinga at mahimasmasan. Dahil na rin sa nangyari kay Langgay ay hindi na rin nagtagal sina Lilette at Bonnie. Nagpaalam na rin sila sa bantay ni Langgay at babalik na lang sila sa susunod na araw. Iiwan muna nila si Langgay dahil mukha namang nahimasmasan na siya at maayos na ang lagay nito. Marahil ay napagod rin kaya nakatulog. Nung makauwi na sina Lilette at Bonnie sa kanilang mga bahay, hindi mapakali si Lilette. Malalim ang iniisip niya tungkol sa mga nangyari kina Langgay at Nanay Chato. Nag-aalala siya. Maya-maya ay tumawag si Bonnie para kamustahin kung nakauwi na ba siya at maayos na ba ang lagay nito. Dahil napansin niyang nag-aalala si Lilette mula ng pag-uwi nila. "Hello Lilette, napatawag lang ako para kamustahin ka." Sumagot si Lilette. Bonnie, ayos naman ako. Nag-aalala lang kasi ako sa mag-ina. Sana lang matapos na ang kalbaryo nila, no? Para magkasama na sila. Malakas ang pakiramdam ko na may hindi pa sinasabi si Nanay Chato sa atin. Pakiramdam ko kasi meron pang detalyeng hindi lumalabas eh. Nanahimik siya sandali. Nagsalita si Bonnie. Wag mo nang isipin yan, Lilette. Pasasaan ba at malalaman din natin yan. Huwag ka na muna mag-alala. Paghandaan mo na lang ang susunod na pagkikita nyo ni Eira sa korte. Magpahinga ka na. Sumang-ayon na si Lilette at nagpaalam. Nung pagkababa ng telepono ay hindi pa rin mapakali si Lilette. Nagsalita siya sa hangin habang kinakausap si Nanay Chato sa isip. "Nanay Chato, may hindi pa ba kayo sinasabi sa akin?" Samantala si Nanay Chato naman ay dumiretso sa altar para magdasal. Ipinagdasal niya ang kanyang anak at ang kalagayan nito. Handa niyang pagtakpan ng anak para hindi nito maranasan ang makulong. Siya na lang dahil matanda na siya. Maiksi na lang ang buhay niya. Hindi kagaya ni Langgay. Mas marami pang magagandang bagay ang naghihintay kay Langgay kung nasa labas siya ng kulungan. Siya na lang ang magsasakripisyo, huwag na lang ang kanyang anak. Siya na lang ang sasalo sa anak para maproteksyonan. Maya-maya pa hindi pa siya nakakatapos magdasal ay nawalan siya ng malay. Wala pang nakakakita sa kanya agad. Naiwan siyang nakahandusay sa sahig. Kinabukasan nagkaroon ng konting selebrasyon ng team ni Lilette at Bonnie sa isang bar. Magkakausap sila dito. Hindi nila namalayan na si Eira pala ay narito rin. Sa sama ng loob nito kay Bonnie dahil mas kinampihan ni Lilette kesa sa kanya. Marami ang nainom niya hanggang malasing siya. Napansin niya sina Lilette at Bonnie rito. Sa galit niya ay nilapitan niya ang grupo. Kasama niya ang isang kaibigan. Inaawat siya pero nakarating na si Eira sa lugar ni na Bonnie. Sa sobrang kalasingan, tinawag niya sina Bonnie at Lilette ng galit na galit. Marami siyang sinasabing pang-iinsulto kay Lilette. Sinumbatan niya rin si Bonnie. Narito ba si Bonnie para makita ang kabiguan niya? Galit na galit si Eira kay Lilette. Pinagbalingan ni Eira si Lilette. Susigurin niya pero inawat siya. Nahagip niya ng kaunti ang buhok ni Lilette. Inaawat siya ng mga lalaki dahil sa iskandalong ginagawa ni Eira. Sinabi niya kay Lilette na galit siya rito. Wala namang ginagawa si Lilette at Bonnie. Hindi nila pinapatulan si Eira dahil alam nilang wala sa sariling katinuan nito at hindi gusto ang kanyang nalalaman sa mga oras na ito. Sinabihan nila ang mga tao na umawat at tawagan ang kasama ni Eira para maihatid siya sa bahay nito. At yan ang pakakaabangan natin sa Lilette Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po tayo sa susunod na mga episode.